yung sira na plastic sa ilalim na sira. Kita nyo naman yung masak ng expander. So kasamahan nyo ko sa basic pointers kung paano na rin ito i-repair guys. Iinitan rin ng tubig para lumambot yan at tutulak para lumabas. Dahil pag kinamay mo hindi talaga kaya. Para siyang fiber backing. Anyways, nakikita natin yung fog-light assembly. So ayun lang. Please subscribe to my YouTube channel. Bye-bye and God bless. Pagpalang araw, another client na naman tayo na Mitsubishi Expander. So ang problema guys is magre-repair tayo ng ilalim ng kanyang bumper. So nasira po at na-UP po yung kanyang fiber na bumper sa ilalim, yung lagayan ng kanyang assembly ng headlight, ng fog light, sorry. So yun po yung gagawin natin ngayon. So basic pointers lang ito, makuha nyo lang basic pointers tutorials kung paano ito tinira, at least malaking karagdagang ano to guys. So 2024 model to, medyo brand new pa talaga. So sa atin kumaga in-interest ni ma'am. So kita nyo naman talagang iba na, wasak na rin yung kanyang holder bracket ng assembly ng kanyang fog light. So yun ang gagawin natin yan guys. Medyo madali lang ito sa mga marunong, pero medyo mahirap sa mga tawag yan, mga baguhan. Okay, so yun po yung gagawin natin. So let's start, tara, simulan natin. Okay, so first time kong mag-backlash guys ng tawag niya ng Mitsubishi Expander sa kanyang parang bagay ng part ng bumper sa kanyang radiator grills. So ginawa ko dito, tinanggal ko muna siya. So sinilip ko lang muna yung ilalim, baka meron kaming access. So ang nangyari medyo mahirap pala dito dudukutin. So ang gagawin na lang namin ito is babalik ko na lang yung kanyang mismong mechanism para hindi na tayo maghirapan dukutin to. So ang gagawin lang namin is doon kami titira sa may part ng likod. Sa kanyang gulong, natanggalin na lang yun dahil medyo madugo talaga guys pag dito ka gagalaw at titira. So malaking trabaho. So ako lang mag-isa. So ang gagawin na natin dito is ayun kita nyo naman, tinanggal ko na yung mechanism. So gagawa tayong ibang access, so which is nasa ilalim tayo. So ang gagawin natin is ibabalik na lang natin yung kanyang mechanism, pero late na lang yan guys pag nakamit na natin, naayos na natin yung sira sa ilalim. So ang ginawa natin ngayon nagbukas ako ng access dito sa ilalim, which is tinanggal ko yung mismo yung mga cover ng kanyang bumper sa ilalim, ng kanyang mga shroud, lahat. So yan, kilabas na yung kanyang radiator, yung kanyang wiper reservoir. So ayan ay yung sira guys sa dulo. So sira talaga yung kanyang bracket assembly ng kanyang fog light. So ayan, talagang buti may nakahawak pa. So yan yung titry natin. So una natin gagawin kailangan natin palubugin o ibalik sa original na sistema itong mismong assembly ito. So far gumagana naman yung kanyang wiring, wala namang nasira. So ito lang talaga yung problema, yung bracket, para mabalik natin sa original na setup. So ang gagawin natin ito guys is magpapakulo na may na tubig. So yun ang gagawin natin, dandahan, step by step. So ayan na, kita na yung laman loob. So matigas talaga to dahil bumaloktot. Ang gagawin natin dyan, iinitan rin tubig para lumambot yan at tutulak para lumabas. Dahil pag kinamay mo hindi talaga kaya, sobrang tigas. So mahirap siyang ituwid. Okay, so gawin naman natin, ayan, kita nyo, isasabay natin sa pintura yan, pinturahan na lang din natin. Medyo madilim. Ayan. Okay, so tingnan yung ilalim. Ayan, tinanggal ko na rin yung system. Ayan, yung kanyang housing ng kanyang fog light. Ayan, sira na rin kasi ito. Ayan. So yung mga holder bracket nya putol-putol na rin. Ayan, ito putol-putol na rin. So i-repair na lang natin yan guys. Basic pointers tutorials pa rin para makita nyo paano mag-repair nito. Okay, so sige, let's do this.
Okay, so basic pointers pa rin guys. Ito na, nagpakulo na kami ng mainit na tubig. So yung binubuhos natin dito is yung bagong kulo. So kailangan kakakulo niya lang, tapos saka mo siya ibubuhos doon mismo sa portion kung saan yung matigas na plastic. Okay, dahil sobrang tigas po nito pag once na ito ay na-block at hindi mo kayang ibalik ito kung hindi ka gagamit ng pampalambot nito. Pwede man yung heat gun, pero yung heat gun kasi medyo ano siya tawag yan, hindi siya gaano accurate, tsaka hindi ako gaano gumagamit ng heat gun guys. Ang ginagamit ko talaga is yung mainit na tubig, kasi nga mas maganda yung lapat ng init na ano nito pag mainit na tubig, kasi nga mabilis siyang tumuyo, lumamig. So kung ang heat gun ang ginamit mo, mag-aantay ka ng mga ilang minutes bago siyang lumamig. Samantalang yung heat gun ay yung mainit na tubig, pag once na may portion na dadaloy ng binusan mo na mainit na tubig, so mabilis lang siyang lumambot, tapos mabilis mo siyang i-press. After ng press, bilang ka lang ng mga 1 to 5 seconds. Pag once na matanggal na yung tubig na binuhos mo, sasipa mo ng konti, so tumitigas agad yung kanyang fiber plastic. So mabilis kang makagawa ng paraan at hindi ka ganong matatagalan. So mas mabilis nga. Yun nga lang, medyo ano lang kasi mapapasok ka, kasi nga kung hindi ka maingat, pasok ka talaga. Okay, so kailangan may idea ka nito kung paano mo siya titirahin ng mabilisan, kasi nga mahirap po yan gawin kung halimbawa hindi mo alam yung sistema. Okay, so especially sa tubig na mainit, so mabilis na yan lumamig pag sa binuhos mo yan. So kailangan mo ng idea talaga dito. So maganda yung heat gun, pero problema lang matagal siyang matapos. Ito kasi pakyaw to hanggang matapos yung mamayang gabi. So kaya ano na, binibilisan ko lang guys. So yan gagawin nyo once na bumilog na yan o ano yung sistema. So gagawin nyo, dandahanin nyo lang yung circle kasi oblong na siya eh. So ang gagawin nyo dyan is kukunin nyo yung tamang bilog talaga na makuha mo yung alignment ng kanyang pagkaka-arrange ng kanyang alignment ng kanyang bilog. Okay, para pumantay doon sa kabila. So yun po yung mga sistema na basic pointers na dapat nyo makita at malaman. So simple lang ito, pero i-actual mo medyo mahirap, pero kaya mo itong i-DIY, especially sa mga baguhan. So kita nyo naman na yan, hinawakan ko ulit yung ano para maano siya sementro. Okay, yung kanyang alignment, especially sa bilog ng kanyang yan mismo, sa bilog ng kanyang ano, yung inner part ng butas. Okay. Okay, ayan na. So, kita nyo na guys. Binibili ako ng email na tubig. Mga na kita nyo kanina. So, nagpakulo ako ng tubig. Tapos binuhusan ko. At dandahan ka siyang magbe-bend. So, kailangan mo siyang i-timing din. Kung maglalagay ka ng bagong kulong tubig, kailangan ididiin mo kung ano yung portion na titirahin mo. Tapos, yun din yung bubuhusan mo. Hanggang makuha mo yung tamang kurbada niya. So, ito, na-damage talaga siya. So nilagyan ko ng pati. So bago ko nilagyan ng pati yan, meron yung pandikit guys na nilagay ko, hindi ko na nabidyoan. Yung dumidikit sa fiber. Okay, para siyang fiber pati. So pagkatapos nun, nilagyan ko na naman ng pulitap. So dikit na siya dun sa fiber pati. Tapos pulitap na naman. Tapos diretso na. Okay, so ayan na, kuha na yung bilog na bilog. Sureball na. So pipinturahan ko na lang din. And then pati sa likod din, na-repair ko na rin yung kanyang holder. Ayan.
So makikita nyo may lansag yan, pero ginamitan ko yan ng pandikit na mas makakapit sa fiber glue na talagang dumidikit kahit sa metal. Pagkatapos yan, para sureball talaga, lalagyan ko rin ng lansag para sureball na hindi magkaiwalay yung ganyang holder bracket. Ayan, okay, para dito yung pagkakabitan nitong ito, tsaka dito tatlong screw bolt na paglalagyan. Okay, so sige, pinapintura na natin. Let's go. Okay, so ayan na, naka-prepare na yung natin titirahin. So meron ng dyaryo. So gagawin natin is magpa-primer na tayo ng kanyang matte color ang ilalagay natin dito, guys. So naka-primer na ako. Hindi ko lang na-videohan yung kung paano ko piniprepare yung pintura. So nakapatong na dyan guys yung dito, yung tawag na yung primer. Then after that, isusunod na natin yung kanyang tatawag na paint mismo na matte black. So matte black lang po yung lalagay natin dito, guys. So magtatanong kayo bakit kinapalan ko na. So makapit naman kasi yung pintura na pinili natin dito, kaya hindi siya nalalaglag. Pag kailangan balance na talaga yung lapat ng hangin tsaka ng paint para hindi siya nahuhulog. Kahit gano'n mga kapal, guys, walang problema yan. Mahalaga alam nyo lang yung paano timplahin yung hangin tsaka yung buga ng kanyang pintura. Okay? So parang makina lang yan kailangan alam mo yung mixture ng hangin tsaka ng fuel. So kung makukuha mo yun, same lang sa paint. So kahit hindi ka ganong magaling, basta alam mo lang yung ratio, panalo na. Okay? So ayan na, guys, yung tira natin. So basic pointers lang yan, mahalaga makuha nyo lang kung paano tinira. Okay na, so sige, background basic point tayo, guys, para diretso tayo. Let's go. So pintura na natin, guys. Okay, so ayan na, guys, tapos na tayo mag-paint. So nagawin natin, patutuyuin na lang natin ng konti yan. So ayan na, tuyo na siya. So hindi pa siya totally na dry talaga kasi gabi na tayo nag-paint. So kailangan to ng mga ilang oras pa para totally din siya mag-dry. So makikita nyo, guys, okay na, pantay na tira natin. Pero matte black ito, akala mo shiny kasi nga gabi na kasi tayo tinira natin to So hindi siya gaano medyo busy tayo ngayon, guys. Maraming unit na nakasalpak. So ang gawin natin to bukas na to. Hindi to siya i-undergo ng buffing. Okay, so makikita nyo naman yung loob, yan. Okay na rin yung sa ilalim. Kinabit ko na rin yung kanyang main bracket para dire-diretso na. So nakabit na rin yung buong system yan, guys. So tatanggalin natin ito yung konti para sureball na okay yung gawa natin. Okay, so sige, break time yung konti. Okay, so ayan na siya, final. Okay, panalo na, guys. Nakabit na natin. Kabilaan. Ayan. Astig, diba? Parang wala nangyari. So yun lang. Please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.